Okay, good morning. Good morning to my accounting information students. So, ngayon yung activity natin ngayon ay i-navigate ko kayo dun sa use ng dashboard ni Zero, no? So, nakikita nyo ngayon sa screen yung dashboard, no? Yung information na makikita dun sa dashboard ni Zero. So, sige. So, navigate na natin yung paano gagamitin si dashboard kay Zero. Tapos, pagkatapos ng discussion na to, magkakaroon tayo ng questions, no? 3 questions na sasagutan. At ito ay naka-assign dapat sa group 1. Yun, naka-assign sa group 1. Sige, so bibilisan natin, no? Para hindi sayang sa oras. At least naka-video naman to. Pwede nyo namang balikan. Okay? So, gumamit ako ng ibang account para lang ma-access ito. So, ito na nga yun, no? So, check mo na lang ito yung sa mga account na kinikreate nyo, yung dashboard na sinasabi ko. Okay? So, without further ado, so, tara na. Okay, so yung dashboard dito, sinabi naman yung ano yung contains ng dashboard, no? Zero dashboard contains up-to-date and relevant information about a business. So, yun yung gamit ng dashboard. It's easy to customize, so kayang i-customize and quickly navigate to key areas in Zero. So, yun. So, check natin yung introduction. So, yun yung ano niya, no? Pagkatapos nung session na to, ay you'll be able to do or marunong ka na gumamit ng dashboard regarding sa customization. So, dapat pagkatapos ng lesson na to ay gusto kong makita sa group 1 na yung lahat ng dashboard nila ay nakukustomize na nila. O, yun, di ba? Dapat customize na nila. Okay? Tapos, marunong lang silang mag-navigate an organization. No? Tapos, yung notifications and logins. No? Ma-view an action notification and see your recent logins. Ayan. So, una dito tayo sa number 1. So, paano i-customize? So, configure the dashboard for an organization. So, yung dashboard kasi nasa sa'yo kung paano mo siya i-set up base sa industry na meron yung organization nyo. Okay? So, yun. Di ba mga service industry, manufacturing industry, hospitality, no? Yung food and beverage, mining. So, ikaw bahala. Basta i-design mo yun o i-configure mo yung dashboard. So, ito yung overview, no? Sa dashboard shows you a snapshot of the business financial and cash flow. So, snapshot, no? Overview. So, ang ganda kasi kahit hindi mo pa kalkalin yung ating mga features ni Zero, sa dashboard pa lang kitang-kita mo na, no? So, what you see depends on your user rule. Yun, yun pala. So, hindi mo makikita lahat ng naka-display sa dashboard kung hindi ka makaka-access nun. So, merong restriction. Tama naman, no? So, sinabi niya dito, so, i-click daw yung icon to see the details. So, click the icon below to see the, ito yun,
no, para makita natin. So, ito yung itsura ng isang dashboard, no, ni Xero. So, meron tayo dito, no, yung pangalan ng industry nyo or yung company. Okay? Pangalan ng company. Tapos, yung features niya. Ito yung pag-uusapan natin ngayon. Yung dashboard. Okay? Yung dashboard. So, yung iba, sunod na yan, no? Abutan tayo dito ng kung itatakil pa natin yan. Sige. So, ano itong business savings account? So, makikita mo agad dito na yung updated na bookkeepers or accountant, pag meron siyang zero na hawak, na updated, kung updated at yun ay namamanage ng mabuti, ay dapat makakita siya ng nakakorek or check. Ibig sabihin, reconcile. So, up to date yung bank account niya. No? Yung bank account niya ay up to date, nare-reconcile niya. Yun yung magandang at updated na accountant or bookkeeper. Kasi malinis at up to date yung ginagawa. Hindi natutulog sa pansitan. Okay? Pag marami yan, to reconcile 35, makikita mo rin to, pwede nyong buksan yung demo company. At kung makikita mo, maraming dito to be reconciled or may re-reconcile siya. So, hindi siya up to date. No? Maraming siyang backlogs or mga hindi natapos. So, i-check natin yung savings account sa bank accounts. Once connected, bank account show automatically on the dashboard. No? See the organization activity and items to reconcile. Ito nga yun, items to reconcile. Okay? Yun yung sabi niya. Yan. Okay? So, nakikita din dito yung invoices owed to you. View summary of invoices owed to the business. This comes from your accounts receivable. Same panel is available for bills you need to pay. Your accounts payable. Okay? So, ito yung kanina. Ibig niya sabihin, no? Yung pinakita dito. Okay? Yung invoices owed to you. So, ibig sabihin, doon sa dashboard, hindi lang makikita mo yung bank accounts mo, kundi makikita mo din yung mga invoices na nag-overdue na hindi mo pa nasingil. No? Hindi mo pa nasingil sa customer. So, dapat talaga sisingilin yun. Ayaw natin na mayroong tayong makita sa dashboard na nakapula dito. So, ibig sabihin nito, may dalawang overdue na hindi nasingil. No? Nag-create ka ng invoice na hindi mo nasingil. So, sa mga actual na business na gumagamit ng zero at nakita to ng managing director, ay papagalitan ka talaga. Bakit merong nakapula at hindi mo nasingil? Lalo na ngayon, syempre, dito sa example natin, maliit lang yung amount. Pero kung malaki yan, let's say 1 million nag-overdue, 1 million nag-overdue, ay patay ka, manda ka na. Kasi sigurado sa'yo, meron kang memo matanggap. Bakit hindi mo nasingil yan? Kung ikaw yung accounts receivable, personnel. Bakit? Okay, so balik tayo, no? Naputol. Okay, so tapos na tayo dito sa invoice, no? Yung natin dito. Anong gamit nito? So, mache-check mo yan. Yung nag-overdue na hindi po pa nasingil. Tapos, meron ditong awaiting payments, no? Dalawang hindi pa nag-overdue, no? Awaiting payments. Dalawang invoice daw.
tapos may nakikita kayong draft invoice, ibig sabihin, ito yung kailangan mo pang i-approve, no? Para magiging tuloy-tuloy na magiging invoice siya. So, merong isa na hindi approve. So, yun. So, balik na tayo. Sa dashboard din, makikita mo yung business performance, no? In a glance. So, alam naman natin kung anong ibig sabihin ng current ratio, debt to equity ratio, quick ratio. So, dyan mo makikita, no? Check mo kung yung 0.3 is current ratio. So, ano ba ang formula ng current ratio? Di ba dapat current assets divide current liability, no? Current assets divide current liability. So, 0.3 daw yun. No? 0.3 ang ano. So, kung magandang company, ang standing ay dapat 1:1. Dapat 1:1. Kung magkano yung current asset mo, dapat ganun din karami yung current liability mo. No? Kasi yung current liability due, mag-due na yun within this year. So, kailangan maghanap ka ng pambayad nun. So, kung yung current asset mo is equivalent to current liability, 1:1 yun. No? Yun yung maganda. Ito yung delikado. So, yung debt to equity ratio, i-check nyo, quick ratio. So, yung quick ratio nito is, alam naman natin, yung mga quick asset, no? Divide current liability. So, yun yung mga ano. So, ano yung sinasabi niya dito? So, sabi niya dito, no? Choose to show your organization performance graph as a panel on the dashboard. The graph gives you insight into the business performance every month. Okay, so yun yung insight daw na maibibigay ng dashboard para makita yung business performance nyo every month. Okay, so yan yun. Tapos makikita din sa dashboard yung total cash in and cash out. So ito yung mga pumapasok na pera at saka lumalabas. So mache-check mo sa dashboard kung magkano yung graphical presentation, kung mas mataas ba yung lumabas kaysa pumasok. No? So, check mong mabuti. Ito nakalink din to sa bank summary report. So, yan. Katulad dito, nung June. So, mas mataas yung pumasok. Mas maganda yun pag mataas yung pumasok kaysa lumabas. Pwede ba yun, sir? Mataas yung pumasok. Tapos, hindi magkapantay. Siyempre, dito sa mas maganda yung mataas yung cash in na pumasok kaysa lumabas, no? Kasi para may extra ka pa, no? Na money na naiwan. Dito sa July, walang pumasok, maraming lumabas. Delikado to. Walang pumasok. So, delikado. So, kailangan talaga may pumasok o may benta kayo. Puro gastos lang yung July. Ito din, mas mahirap din tong May kasi mas maraming gastos kaysa pera na pumasok o na savings mo, no? Mahirap yan. So, yun. Kagandahan ng dashboard kasi makikita. So, ito naman yung account watch list. So, pwede kang mag-select o mag-choose ng mga account mo na chart of accounts, no? Selected accounts na pwede mong bantayan, no? Pwedeng this month o YTD o year to date. Advertising, pwede mo yun, no? Pwede mong bantayan dito yung mga expenses na gusto mong mayari, no? Limited nga lang yung ilalagay mo sa account watch list, yung selected lang. Okay? So, ito yung sabi niya, monitor data for key accounts from the chart of accounts such as sales, general expenses, or wages. This helps you identify potential issues before year end.
So yan, bago mag-year in, alam mo na yung mga nag-o-over sa budget na mga expenses or kung ang sales ay na-reach ba yung quota. Okay? So, yun yung dashboard. No? Yun. So, kaya mong i-edit. So, pwede mong i-edit. Tanggalin mo to kung ayaw mo ng watchlist. Pwede yan. Or depende kung anong gusto mong ilalagay sa dashboard. Ito na, customize. So, edit. No? Ipapaliwanag. Customize dashboard panel. So, configure the panels to show the most relevant information about the organization. Changes made to the business performance and account watchlist panel are seen by all users. So, ibig sabihin, pag may binago ka doon sa business performance and account watchlist, makikita yan sa lahat ng user. Any changes made to the dashboard layout are unique to your login. So, click the arrows below to details. Bawa, i-edit mo yung dashboard. Ito yun. So, pag pinindot mo yan, na-edit mo. So, check natin. So, yan, no? Yun yung mangyayari pag once na pinindot mo yung edit. So, sasabihin niya kung ito dati hindi naman naka-show. So, pipindutin mo para makita. Or ito, pwedeng i-hide. Yan. Hide para hindi na makita. Tapos doon, i-save mo na, no? Para maano yung changes. Yan. So, pwede mong ilagay sa ibang position, no? Mo lang. No? Drop mo lang, no? Pwede mo siyang i-slide, no? O sa ibang position, gaya ng ginawa dito. Pwedeng ganun. Para ibahin mo yung position. Dati, yung nauna is yung sales invoice. Pwede nang ipauna mo yung business performance. So, ganun. So, ganun lang yung pag-edit ng dashboard. No step, drag panels to arrange them as you want. So, ita-drag mo daw, save changes when you're finished. So, yun yung ibig sabihin. So, yun yung pangatlo para ma-edit mo yung dashboard. Yung pangalawa kasi, pwede mong i-click yung show or hide, then save changes to display panel as you need. Okay? So, yan. Una-una, dapat maklik mo yung edit para makuha mo yung changes na gusto mo. So, dito na tayo. Malapit na tayong matapos. So, identify trends, watch accounts. So, use business performance dashboard and account watchlist to examine important business trends and accounts quickly and easily. All users see any changes made to this panel. So, kung may changes ka, makikita yan sa buong user. So, business performance, no? So, ito na nga kanina, no? Helps identify important trends. You can add graphs to it from accounting, select reports, then click business performance under financial to show the graphs. Select the star to add them. So, yun, no? Alam naman natin, doon sa ito yung kailangan mong puntahan para mapunta ka doon sa business performance, no? Dapat punta ka muna sa accounting, reports, tapos click business performance under financial para makita mo ito. Okay? So, yun. Lagyan mo lang ng star para sa sunod ay pwede mo nang lalagyan mo ng star para makita mo na sa dashboard mo, no? Mag-reflect na siya.
Okay. So, account watch list. Yan. Keep an eye, important account for accounting. So, paano mapuntahan yon? Punta ka sa accounting, advance, click chart of accounts, tapos click show on dashboard, watch list. So, ito yun, no? Click show on dashboard, watch list. So, pag napindot mo yung accounting na module, mapunta ka sa advanced chart of accounts, tapos select ka ng isang account na i-select mo yung isang account, tapos lalabas tong ganito, tapos lagyan mo ng tick mark para lalabas na siya doon sa ano. Okay? Tapos i-save mo na. So, yun yung gamit ng dashboard ng account watch list, no? Kung paano mapunta. So, yung sinasabi kong accounting select advance, ito yung unang-una nung makikita mo, ayan o, accounting. No, kuha mo, accounting. Diyan mo makikita, yun yung unang-una. No? Na sinasabi dito, baka hindi mo naintindihan. Yun, ha? So, dito na tayo sa tip. Ganyan kaganda yung mga model sa zero. No? Ang ganda. Parang si ano, no? Chakadal. Hindi. So, ganyan talaga model nila. Exotic sila eh. Mahilig sila sa exotic. So, yung baki doon, dito sa atin, yung baki doon, super model sa kanila. So, yun, no? Okay. So, zero pro tip. Ano yung tip nyo daw? Tip ng baki. So, sabi dito, mag-add the sales account to the dashboard for a great overview of how business sales are tracking. So, pinapaano lang niya yung watch list, no, na dapat maglagay ka ng sales account. Or add a clearing account like taxes or wage payable to check that the account balances. So, yung mga clearing account kasi, ito yung mga account na dapat at the end of the month, zero siya. Kasi dapat nabayaran na siya or something, na-reconcile na siya. Pwede doon ilalagay natin sa dashboard yung mga clearing account doon sa watch list para ma-monitor natin. Okay? So, navigate na tayo in zero. So, yan ha. So, navigate na tayo. Navigate in zero. Find yung way around zero. Navigation na. So, navigate bar gives you easy access to different features of zero. You see different options depending on your user rule. So, yan. So, sa organization na ito nga yung pag pinindot mo yung organization menu lets you access, upload files, organization setting, connect apps if you have access to more than one zero organization, which between them here. Access partner tools like Zero HQ, work papers and practice managers if you're zero partner. So, pag may makita kang practice manager, ay zero partner ka. Kung hindi mo makita yung mga work papers, zero, hanggang dyan ka lang sa may zero, tapos walang zero HQ, hindi ka invited. So, check mo kasi pag chinek mo dito kung yung Arthur Treehouse, yun yung organization niya. Kasi pag pinindot mo to, mag-iba-iba yung kung maraming nag-invite sa'yo, katulad ko, in-invite nyo ako. So, marami ako dito makikitang iba-ibang organization. So, yung files, setting, dyan mo ma-access sa organization. So, dito na tayo sa business. Ibig sabihin ito. Kasi yung dashboard, in-explain na kanina eh. So, dito na tayo sa business, kung anong gamit. So, yung gamit ng business, lets you access day-to-day tasks such as invoices, bills and expenses. You can also set up and manage inventory items under products and services.
Yan yung pag pinindot mo yung business, ito yung lalabas. No? Ito na ngayon sinasabi niya, invoices, bills and expenses, yan, no? At iba pa. Yan mo makita yung payroll, pay run, products and services, expense claim, no? Isa-isahin natin yan. Introductory pa tayo, huwag kang masyadong apurado, no? Makakarating tayo dyan. So, accounting. So, ano bang meron sa accounting? So, manage bank account, run report, use advance setting, tools like fixed asset. So, yun yung ating accounting. No? Pag pinindot mo yung module na yan, ito yung makikita mo lahat. No? Dito din tayo mag-adjusting, gagawa ng adjusting entry, no? Fixed asset, dito mo makita, find and record, no? Napakaganda nitong function na to, find and record. Chart of accounts, sales tax report, yun, no? So, yung mga babayaran natin sa VAT, so makikita dyan. Yung mga babayarin natin sa mga taxes, profit and loss, summary, so yun yun. Okay? So, payroll and projects. So, if you have access to payroll or projects, you can see the option on the navigation bar. So, sa payroll, ito yun. Leave, timesheet. Pero hindi pa nga sa atin magagamit fully function yung payroll kasi iba naman yung tax implication natin or yung taxes natin sa iba. Magagamit lang natin yung pay run, which is pang payroll din siya, pero not lahat. Usually, yung mga government compliances sa payroll is sa ibang bansa kasi meron na siya, fully integrated na. Sa Pilipinas, hindi pa. No? Ang magagamit mo lang is pay run. Pero ipapaliwanag ko sa'yo kung ano yung super useful din yung pay run kasi doon na yun mag-generate ng payslip. Okay? So, yan yung payroll and projects. Okay, sa contacts naman tayo, ito yung menu contains information suppliers, important, helps you manage business relationships. So, ito yung contacts. User, so dyan mo makita kung ikaw yun. Dyan mo i-edit yung profile mo. Accounts, learning, and central. No? Kung gusto mong mag-training, dyan yun. Pero sa ngayon, wala kang ganito, no? Mangyayari lang meron kang ganito kung ikaw ay invited ng isang organization na partner ni Zero. So, since wala man kang ganito, so, wala to, no? Learning Central. Kung meron ka man yan, so, hindi nga lang, hindi mo ma-access yung certification kung meron kang ganito. Okay? Search and create transaction. So, dito sa taas, yung search and create function, to look specific transaction or contacts, no? So, binibigyan tayo ng flexibility. Yung search nitong button na to is napakahalaga kung may hinahanap kang isang transaction. No? Pag pinindot mo yan, ano ba yung isi-search mo? Contacts ba? Bills, invoice, purchase order, o bank transaction, o empleyado. So, pwede mo dyan i-search kahit hindi mo nakalkalin ng masyado si Zero kasi meron ng search button. Magandang function yan. Create new. So, create new, ito yung plus button dito na yung shortcut. No? New invoice, bill, contacts, create. So, pwede ka. No? Yun yung pang shortcut natin. Okay, connected apps. So, yung mga connected apps, Zero directly connects to a wide range of third-party apps to share and sync data. This helps achieve efficient. So, application marketplace. So, ito yun, no?
application marketplace, pwede mong puntahan yan para makita yung mga connected apps, no? Dito, kung gusto mong mag-ano ng apps, no? Okay, so, yan, patapos na tayo. Notification and logins, no? So, Xero notifies you of products, updates, and new features, bank feed status. So, yan. Yun yung gamit ng notification para i-alarm ka. No? Yung ipag-i-view mo, click the bell icon to view notification. So, ito pala. Once na pinindot mo yan, so makikita mo yung mga bagong updates ni Xero. No? Yun dyan. At makikita mo rin dito yung mga alert ni Xero na hindi ka pabayad. Kung pula, so dyan makikita. So, paano ba yan i-turn off? So, notification are turned on by default. Clicking setting, so sa setting ka pupunta, and clear the checkbox to turn them off. Kung ayaw mong setting, no? Yan. Yan, para ayaw mo para mag-notify katulad sa mga messenger mo, ang daming lumalabas, no? I-turn off mo para hindi ka magulo, no? Ginugulo ka nila eh. So ganun din 'yun. So login history. So ibig sabihin, si Xero ay makikita kung kailan kayong recent login mo. So ibig sabihin, ano ba yung gamit nito? View login location time and IP address for every time you log in. So, usually, bakit sir ninibigyan tayo ng idea kung bakit may login history? Kasi baka mamaya may nakakuha ng password sa atin. So, makikita natin kung yung dating login natin, alam natin kung kailan tayo huling nag-open. At kung may mapansin tayo na yung login history natin ay hindi naman yun yung address, no? Katulad nito, nag-login, may last login niya is from Australia. Paano kung nag-login ka dun sa Xero mo tapos na pagtingin mo sa address ay nasa Atlantic Ocean. So andun ka sa Atlantic Ocean yung address. So magtataka ka, hindi naman ikaw nagpuyo or nandoon sa Atlantic Ocean nung last na nag-login ka, nasa Pilipinas ka eh. So, merong gumamit ng account mo. Yun ang gamit ng login history. Makikita kung last na saan ka ba nag-login. Kasi baka mamaya may gumamit ng account mo. Yung sinasabi ko, nasa Pilipinas ka, pero nasa Atlantic Ocean yung address or sa Australia. Okay? So, magandang gamit yun, no? So, last login time and location. Ito ngayon, 3 hours from click details of login and see more of your login history. Kasi pang nangyari yon na nasa Atlantic Ocean ka, ay mag-change ka na ng agad ng password. Napakaalam na may nakakaalam dun sa password mo. Okay? Tapos, yun, para magiging security tight. So, so, pindutin natin to para, so, yan yung login history. Kung gusto mong pindutin mo kanina yung ito, so, ito yung ipapakita. Diba? When? Kailan niya in-access? 2 hours ago, Australia. Magiging nakita ka dyan, in-access ito puro Australia pero alam naman natin na sa Pilipinas ka. Magtaka ka. So, ibig sabihin may gumamit sa account mo. So, kailangan mong notice anything suspicious, i-contact yung support. No? Pinaka mas maganda nga yan, mag-change ka na agad ng password. No? Yun yung kaysa i-contact. Pero mas maano pa rin pag i-contact mo yung support para alam nila may hacker na nang gagamit, no? So, yun. Pero ang advice ko, pinakamabilis, change mo na agad yung password.
Okay? So, ito na. Para sa group 1. Question number 1. Ayan. Question number 1. Yan ha. Sige, kopyahin nyo ito group 1. Sabi dito, question, you want to watch spending in stuff. So, ikaw na bahala dyan. Kopyahin mo, screenshot mo. No? Binibigyan kitang pagkakataon na screenshot mo kasi ikaw yung sasagot niyan, hindi ako. Ha? Okay? Kung nakinig ka doon sa explanation ko, syempre, hindi mo masasagot yun kung hindi ka nakinig, di ba? Question number 2. Yan. So, i-drag mo lang kung saan ba dapat na topic ito. So, syempre, kopyahin mo yan. So, para saan ba yung contact menu na belong, no? Sa turn on to step authentication ba? So, yan. So, question number 2, yun. No? So, you started a new online store and are setting up features in Xero organization. Drag correct zone and click submit. So, products and services, accounting menu, yun ha. Pangalawang, screenshot mo na, bilisan mo. Gutom na ako. Question number 3. Yan yung, so, arrangement naman to, sinong mauna? A while ago, you switch off notification. You want to turn them back on to get status updates for the organization bank feed. How do you do this? So, ano yung i-click mo? Ano yung unang i-click mo para ma-switch yung off yung notification? Okay? Yun yung tanong niya. Okay? Yun yung number 3 question. Sige, yun yung group 1. Thank you, Ann. Good morning. Balik tayo. Tapos na tayo mag-break, no? So, dito na tayo kung ngayon sa enter basic setting. Kape muna tayo para masarap. Masaya. Okay? So, enter basic setting. So, add key information to set up Xero organization in the right way. Xero include flexible user permission so the right people can access the right information. So, yung right people, no? Yung dapat makapag-access dun sa information na gusto nating ipa-access sa kanila. So yun yung, kumbaga ito yung organization setting natin. So, enter basic setting yung topics natin ngayon, no? Back to our topics, enter basic settings. So, okay. So, let's go na. So, introduction. So, yung pag natapos natin yung session na ito, or lesson na ito, ay marunong na tayong gumamit ng mga organization setting, manage users, and multi-currency. So, okay. So, yung kanina is para yun sa, yung mga question nung kaninang unang session or lesson is para sa group 1. No? So, ito naman para sa group 2. Okay? Sa group 2 na naman to. So, punta tayo sa organization setting. So, add basic information such as contact details and a logo. So, enter basic information, no? Tapos, ito nga yun, add information. So, Xero automatically enters it into the organization. Hindi yung kain na it into the organization, including online invoices and reports. So, click arrow below to learn more. Click arrow below. Okay? So, meron tayong steps dito na 7 para makasabot ka sa organization setting.
So first daw is, no, click the organization name. Ito. Okay, once na maklik mo yung Arthur's Treehouse, tong arrow dito, no? Select settings, then click organization details, no? Pagka-select mo ng settings, no, lalabas to. So, ngayon, i-click mo daw yung organization details, address, logo, basic financial information. So, yun. Okay. So, pag na-click na natin dyan, okay, pag na-click na natin yung organization details na yun, ito yung mapupunta tayo. So, ito yung itsura, no? So, include some of your information on the online invoice you send. So, ibig sabihin, kung i-on mo yan, no? If you're managing a client organization, select on to choose the details to show on the online invoices. So, sa mga nag-practice, no, ng mga sa accounting firm, no, ipinapat-click talaga nila yan para makita nila yung details ng mga invoices, no, online invoices. So, yun yung suggestion niya. So, i-click yung on para makita yung online invoices. Zero includes the legal trading name and logo by default. If you log into your practice organization, so sa sunod na itong yung practice organization, i-discuss natin yan. Zero directs you to the practice setting screen in MyZero. Okay, so practice setting screen sa MyZero mo makikita. Dito din, pag nag-click ka dito, no, sa button na ito, so makikita yun dyan yung MyZero, sinasabi dito. Okay, so pwede kang maglagay ng logo mo. Yun ha. So sa lahat ng mga may zero account na, okay, yung requirement ko, no, pag chine-check ko na yung mga account nyo kasi may access man ako sa account nyo, dapat pag tiningnan ko yung organization details nyo, dapat naka-on at merong logo. Sir, anong ilalagay namin sa logo? Idi mukha mo. Picturean mo yung mukha mo, tapos i-upload mo dyan para makita mo yun natin na yun yung logo ng business mo. Kung ayaw mo mag-create ng logo, no? Kung ayaw mo mag-create ng logo kasi tamad kang mag-create ng logo, pwede naman ding yung mukha mo, ilogo natin dyan. So, picturean mo yung mukha mo, tapos i-upload mo dyan sa account mo. Nakuha ko. At dito yun, mapupunta yung mukha mo. So, ibig sabihin ka yung logo doon. Sir, nagbibiro. Kasi hindi ka naman makapag-create ng logo. Pwede naman gumawa ka sa PowerPoint, tapos mag-logo-logo ka lang, tapos i-copy-paste mo, tapos lagay mo dyan. Kung okay. Kung wala ka talagang magawa kasi ayaw mo mag-isip ng logo, di yung mukha mo, yung ilogo dyan, sakto naman. Di ba? At least, andyan yung mukha mo. Total, atin-atin lang naman to. Organization lang naman natin. Sa practice lang naman to. Trial lang naman to. So, huwag kang mahiya. Kung ayaw mo talagang mag-create ng logo, pwede lang yung mukha. Kaya pag nag-check ako sa mga account nyo, dapat paulit-ulit ha, may logo. Diba? Ilang. So, may points yun. So, kung ayaw mo magano ng logo, di yung mukha mo ang ilogo. Okay? Sige. So, yun yung doon. So, next slide tayo. Okay, so ito, dinidisplay, dapat naka-display yung name tsaka legal or trading name. Pwede naman sa display name mo is yung yan, ito yung kumbaga branding name mo, Arthur's Treehouse Design, pero ang nakarehistro sa legal or sa mga government agencies, BIR or something sa SEC is Arthur Treehouse. Yun yung ibig sabihin na. So, i-check ko rin yan kung tama yung pagka-set up ng account mo doon. Okay? So, yun, no? Zero uses display name.
Ito nga yun. As an organization name that shows in zero, uses this when you set up bank feeds. The legal trading name shows your financial reports, invoices, codes, and batch deposit summaries. Okay? Ngayon na kumakain ako ng ano. Alam naman kayo lang kakain, no? Habang nagdi-discuss ako dito tapos kumakain ka. Unfair naman yon. Hindi, kakain din ako. Di ba? Okay. Okay. So yan na, pwedeng hindi magkapariho yung display name tsaka legal name, no? Pwedeng ganon. Next slide, yung logo. Ito. So, ito yung pag-upload ng logo. Once na meron ka ng picture na naka-save sa desktop mo, so, i-browse mo lang yung logo na yon. Tapos, pagka-browse mo, ay use on my invoice and other documents. Kung gusto mong ipagamit yung logo ng mukha mo doon sa mga invoices, no? Yun kung gusto mo. Kaya nga sabi ko, kung hindi ka makapag-isip ng logo or something, pwede mo namang i-design sa PowerPoint. At kung tamad ka mag-design, di yung mukha mo na lang yung ilogo. Para pag nag-send tayo ng invoice sa mga activity natin, yung mukha mo yung makikita nila. So, pwede naman yun. Wala namang problema yun. Nasa atin-atin lang naman na circle yun. Okay? Tama nga ba? Okay. So, yun lang yun. Pinakita lang niya kung paano mag-upload ng logo. Next slide. So, what is your line of business? So, dito, pag inano mo yung line of business, or landscape ba, construction services ka ba, no? No? Enter the organization's line of business, no? Ito, and select the closest match from top result. No? May mga result naman once na pinindot mo, lalabas to. If you are zero partner, you see this information in Zero HQ Explorer. Sa Zero HQ Explorer. Pero hindi naman tayo pa doon sa Zero HQ na yan. Check that the organization type. So, organization type. So, ano yung, this is create for a business. So, may sole proprietor, corporation. So, mga ganon. Okay? Okay. So, include, pag chinek mo yung include, so sa mga invoices mo, may include nga yan, yung pangalan ng line of business, no? Masama. Okay? So, next. Yan na. So, basic information. So, meron ka na, Arthurs, meron ka ng logo, meron ng design and construction. Ito, yung pag-set up ng business registration number, pwedeng private to kasi, di ba, ayaw din natin matrack, no? Yun yung registration number natin or SEC registration number, BIR registration business permit number. So, yun ha. Pwede. So, okay. Yun lang naman. Last is yung organization description. So, custom design and build an authentic treehouse. Uy, ganda. Authentic. The word authentic treehouse. So, yun yung mga magagaling ng yung bagong business sa kanila, no? Na authentic treehouse. Bakit kaya sa Pilipinas walang ganun? No? Dapat mayroon tayong tagagawa ng design na isang business na nagla-landscape ng design na tree design o tree house design, no? Dapat meron ganoon sa Pilipinas, no? Ano yung unang-unang nasa isip mo pag may ganong klaseng business? Oh, baka ikaw yun. Yung nakinig ngayon ng mga estudyante ko, ikaw yung unang-una
unang-unang gumawa ng business na treehouse design. Unang-una. So kasi ikaw man yung unang-una sa Pilipinas na business na ganyan, dapat i-spot mo lahat ng balite, lagyan mo ng bahay, no? Lagyan mo ng bahay para matuwa naman yung mga engkanto. Joke lang. So, yung mga yun, sa balite. Kasi malalaki yung balite eh. So, i-design mo. Yun yung business mo, no? Yun siguro, ikaw yung first in the Philippine history na makakagawa ng isang bahay na nasa puno ng isang balite. At maganda yun, no? May restaurant na, no? May mga resort tuloy. May mga paupahan ka doon, no? May mga parang boarding house yung balite mo na tree house, no? Tapos pinakamaganda pa doon sa balite na ginawa mong design nun sa treehouse na yun, may swimming pool. May swimming pool sa baba. So, ikaw bahala. Ay, mahalay mo. Yung suggestion ko ay makuha mo at yun yung no? Mayaman ka naman kasi may-ari yung family mo ng isang company. So, pwede mong isuggest yun. No? Isa sa mga kasi yun, kung ikaw ay pinamanahan ng isang businesses, tapos baka isuggest mo yun. Sir, balik tayo dun sa Lison kasi parang nawala na tayo, no? So, hindi, yun na suggestion ko lang, no? Ay, magandang business yan. Wala pa sa Pilipinas yung mag-design ng treehouse, no? Authentic treehouse. So, maaaring yun, sa puno ng akasya, sa balite, ang ganda yun. Okay. Money popcorn. Tapos na tayo dyan. So, balik-balikan mo lang tong video na to. No? Kung hanggang sa maumay ka, no? Syempre, wala kang magagawa. Kailangan mo siyang tignan. Kasi yung mga question dito, nandito sa video. Hanggang katapusan. So, kailangan mo siyang panoorin hanggang katapusan. Tama ba? Kasi ito naman din yung lecture natin. No? This is a kind of lecture pacing or module na kumbaga kinakausap natin yung sarili natin. Ha, sir, kinakausap. Parang namin nabaliw na kami nun. Ganun na nga yung mangyayari kasi new normal na to eh. So, hindi mo ako makikita pero kitang-kita kita kasi may CCTV sa likod mo. Ganun talaga. So, kailangan mo itong panoorin. Kasi, for purposes na hindi din ganun yung connection natin, no? Makakatulong ito para hindi na tayo mag-aantayan. Okay? Sige. So, ito yung group 1 and group 2, no? Kasi magkaano lang sila. So, sir, bilisan natin, sir, nung oras na. Huwag kang parado. No? Gusto mo, wag mong antayin ng question para wala kang score din. Pwede lang naman din. Okay? So, dito na tayo sa enter contact details. So, ano ba ang kailangan ilagay sa mga contact details? So, usually, yung mga contact details na makikita natin sa 0 is yung mga employer, supplier, customer, and other contact details, no? So ito na yun. Yung contact details natin is yung postal requirement. If needed, enter the postal address to show on the invoice. Yan. So, nasa organization setting pa pala tayo. So, mali yung sinabi kong contact. Ito ay contact details sa organization natin. No? Sorry naman. No? Kamali lang. So, contact details ito ng information natin. So, saan ba yung address ng company natin para masama yan sa invoices and codes? Okay? So, usually dapat i-include mo. So, kasi pag nag-click na dito,
sa button na ito, pag sinabi mong include, so every time na nag-create ka ng invoices online, masasama yung address na yon, no? Singapore, ganyan. Yun yung sinasabi ko eh. Masasama to doon sa online invoice natin. Okay? So, ayan, phone address and website. So, kung may website tayo, tsaka yung cellphone, so kailangan mo isama para madali tayong makontak. Okay? Tapos, yan, ipang-click mo ito. So, ibig sabihin, masasama yan sa invoices natin online. Okay? Sige. Tapos, yung Facebook, yun, yung maganda. Meron tayong Facebook kasi usually, ika nga, sa panahon nyo, di ba, millennial tayo lahat. Naniniwala ka ba? Ito, bulong-bulungan natin ha. Atin-atin lang ito. Naniniwala ka ba na tayo lahat dito na nakapanood ng video at saka yung nagle-lecture ngayon ay millennial? Yan na millennial. Pag hindi ka naniniwala, basta yung naniniwala na lahat tayo millennial ay 100 points. 100 points, basta pag naniwala ka. No? Lahat tayong 100 points. Millennial tayo lahat. So, yun yung sinasabi. Kung millennial tayo lahat, alam natin gumamit ng Facebook. Yun, yung mga social media, TikTok. Share ko lang yun. So, yun ha. Kaya ngayon, sinasama yung Facebook. Ganun pala kahalaga yun. Kasi, yung platform ni Facebook, walang bayad. Kaya pwede kang mag-create ng organization doon or company name. Di ba? Free yan eh. Yung iba kasing social media may bayad. So yan ha. So kaya sinasama dito, kung meron kang Facebook account, abay, i-click mo na to para malalaman ka. No? Arthur Treehouse, Acacia Tree. O, lahat ng treehouse na dinidesign mo, puro sa Acacia. O Arthur Treehouse, Baliti. Sa lahat ng Baliti. O, ganun pwede. Yung kabala kung anong trip mo. Walang basagan ng trip. Walang basagan ng trip. Okay. I-save na natin. Siyempre, huli, i-save na. No? If you choose to show information on online invoice, select checkbox to agree to the 0 terms of condition guideline. Save the information. Save mo na. Okay. So, yun na yun, no? Kapian ng kape. Excuse me po. So, yun yung kagandahan sa online. Kahit magtuwad balingtong ako dito, mag-ubo-ubo ako, hindi ka mahawaan ng COVID-19. Ayun ha, hindi ka mahawaan ng COVID-19. Sarap ng kape. Magkape din kayo. Sige na. So, sir, bilis-bilisan mo naman, sir. Ang bagal mo. Huwag ka nga apurado. Kung gusto mo, di close mo ito. No? So, yan. Dito ngayon sa manage users na. No? So, invite staff and give them the right level of access in 0. So, yun yung sinasabi ko. Yung manage users ay nagawa nyo na. Yung in-invite nyo ako. Nagawa mo na yung manage user. Diba? So, yung mga group, I want you to do this, no? Yung mga group members, no? Dapat naka-invite sa inyo. Yun ha. Isa yun sa mga i-check ko ha. Bantay lang. May additional points yun. Yung lahat ng mga group members, halimbawa, ako ay si Manlimos. So, lahat ng grupo ni Manlimos ay may access sa kay Manlimos na account. So, si Manlimos, i-invite niya yung mga members niya. Yung lahat ng members ng group niya na makaka-access sa account niya. Ganon din yung iba. So, yun ang dapat kung kung kayo sa isang group ay 5 yung members sa isang group. So, dapat pag tiningnan ko yung account ng isang members nyo, dapat may mga 4 na users na na-invite.
Siyempre, kung including me, 5, dapat may 5 members na in-invite. Siyempre, pang-anim na ikaw na users kasi ikaw man yung subscription. Okay? Maliwanag yun. Maliwanag yun. Maliwanag pa yun sa buwan ha. Pantay lang. So, yun ang points natin doon is 50 points. 50 points. Tapos yung pinapalagay ko ng logo, 50 points. So, ibig sabihin, 100 points na. Okay? Pag makita ko yon, kasi maglalagay man ako ng activity mamaya, pag makita ko yon at hindi nyo nagawa yon, syempre wala kayong 100 points kung hindi nyo nagawa yon. So, yung unang activity ha, sa lahat ng group sa maglagay ng logo, lahat individual ito, maglagay ng logo at mag-invite ng members nila. So, dapat 4 na members kasi invite mo. Tapos, pang-5 ako kasi na-invite mo naman ako. So, yun yung check ko mamaya. Ha? Okay ba yun? Okay na rod, mga tapakbot. Okay. Na, sir. Pa-rapid test ka na. Excuse me po. Ayan. Kape lang katapat niyan yung COVID-19. Inom ka lang ng ilong ng kape, yung mainit pa sa yung kumukulo, yung 100 degrees Celsius para tanggal yung COVID-19. Yun sinasabi nung hindi ko alam. Basta yun yung narinig ko sa mga social media. Narinig? Nabasa. Okay, diretso na tayo dito. User rule and permission. So, unlimited number of users for zero organization. For security and so yun user permission. So, meron tayo dito, click the icon below to see the details. Meron tayo dito sa natin. Okay? Yung user rules and permission. So, meron tayong subscriber. Ikaw yun. Ikaw yun mismo, yung subscriber na nag-subscribe ng trial ni Zero. Ang tawag sa'yo ay subscriber. Yun. Yung mga subscriber, yun, na nag-avail ng subscription ni Zero para gamitin nila as accounting system nila. Sir, bakit ba ito kasi accounting information system? Yun nga Sinasabi ko sa iyo una, pag tinanggal ko yung information sa gitna, ang mangyayari nun, accounting system. At yung accounting system na yun, anong iproproduce? Yung information na need ng mga user. Tama baga? Kaya, pumili lang ako ng isang accounting system na pwede nating mapagdiskasan na lahat ng mga topics sa accounting information system ay ma-include at mailabas yung informasyon na yun hanggang sa financial statement. Make sense ba yun, class? Baka hindi mo maintindihan. Pero nung introductory natin ng accounting information system, nagbanggit na tayo ng mga tungkol sa mga expenditure cycle, kung ano yung mga tungkol sa accounting, GAAP, lahat yun binanggit na natin. So ngayon, nasa pacing na tayo, nagagamit na tayo ng isang sistema sa accounting. At ito nga yung cloud-based accounting system. Okay? Sana naintindihan mo yun. Okay? So, balik tayo ulit sa Zero kasi may maraming pasakalye si Sir. So, subscriber, ikaw yun. Okay? Tapos, meron tayong business and accounting. Tapos, Zero products. Okay? So, check natin muna. Isa-isa lang muna. So, ang subscriber, ito is responsible for the Zero account. Ikaw yun. Billing and user account. There can only be one subscriber. Isa lang yung subscriber in each organization. They can transfer the subscription to another user at any time. Yun yung kagandahan. Kung yung subscriber na yun ay ayaw na niya yung business na yun or kaya ipapamahala niya dun sa isang niyang partner, pwede niyang i-transfer yung subscription na yun. Okay. Okay na ron, mga tapakbot. So, business and accounting. So, ano to? Someone with the invoice only
rule can access sales. So, invoice only. So, kung yun yung ibibigay mo sa mga cashier or something, so, they can access only sales, purchases, pwedeng sales lang, pwedeng purchases lang, or both. Ito yung pinakamaganda. Kasi, pwede palang ibigay mo yung access as invoice only, so, sa mga cashier. So, wala silang karapatang mag-record ng mga expenses kasi sa sales lang sila. So, parang nangiging point of sales tuloy yung ating zero. Kasi yung mga access lang nila is yung sales data lang. 'Di ba? Maganda yun. Isang malaking tulong, no? Na hindi na mo na kailangan bumili ng point of sales na system. Kasi pwede pala si zero para makapag-record ng sales. Halimbawa, ito tip lang ha. Kung meron kayong businesses na yung nasa kalye or yung kung sa Manila ay nasa gilid ng LRT, yung mga cukes businesses, pwede nyong bigyan ng access ang cashier doon. Idi yung SIM card niya, i-rehistro nyo na as postpaid na makaka-access ng internet. Tapos pwede niyang i-record yung sales niya online. Kitang-kita mo pa online yung sales niya. Yung nire-record niyang sales, makikita mo in real time. Yun ang kagandahan. No? Binibigyan kita ngayon ng tip para kung sakali man ay magiging magtuloy-tuloy at magiging mamamahala ka ng businesses ng family nyo, bigyan mo ng zero access yung cashier na mag-record ng mga benta nila, makikita mo online. Siyempre, access lang ng sales. Diba? Yun. Kitang-kita mo kahit nasa Boracay ka pa, nasa Siargao ka pa, naka number 4 yung may-ari, umiinom ng vodka, kitang-kita niya yung sales dahil ina-access ng cashier yung zero online para i-record yung mga quick-quick, yung mga fishbowl na nabenta niya at the end of the day or real time yung pag-record, kitang-kita niya. Diba? Diba ang ganda yun? Yun yung sinasabi ko. Sige. Sir, nagpasakali ka na naman, sir. Sige, bibilisan na natin. Kasi ayaw mo namang makinig. So, kung gusto mo siya maka-access pati purchases, kasi magre-request siya ng purchases, pwede mong bigyan or both, no? Dalawa. May access sa sales, may access sa purchases. Users with the standard rule. Ayan. Kung standard rule yung ibibigay mo, can carry out day-to-day task. So, yung day-to-day task ng isang bookkeeping o bookkeepers ay magagawa niya pag binigyan mo siya ng standard rule and can have restricted access to reports. Pero mayroong restricted access sa reports kasi ayaw naman natin na ibigay lahat yun sa standard rule na user. Kasi makikita niya yung kita ng buong araw, no? O buong buwan. So, restricted lang siya doon. Nasa iyo kung gusto mo siyang bigyan. Pero, yung advisors, ito yung sinasabi ko. Ang advisors kasi, isa itong consultant or something accountant na off-site. Pag sinabi mo kasing off-site, ay outsource mo off-site. So, na magbibigay sa iyo ng consultation, what happening to your business, ano yung health condition ng business, parang mga doktor to, advisors, parang mga doktor sa business. Sir, nagdodoktor? Hindi, tanga. Sorry for the words. Hindi siya nagdodoktor, kung magkokonsulta lang. So, yung advisors ay check yung business mo, bubuksan niyo yung zero mo, i-check kung anong nangyayari dun sa zero mo, kung yung mga day-to-day task ba ay nagagawa ba ng isang bookkeepers. No? Kung nagagawa ba niya, so, at pwede siyang mag-advise, kaya nga advisors pwede siyang mag-advise doon sa may-ari ng kumpanya o subscriber, or pwede siyang mag-advise doon sa mga management ng company na ito yung nangyayari sa business nyo at the end of the month, ito yung mga benta nyo, ito yung budget against actual, ganun yung rule ng advisors. Kaya nga meron, pag ikaw ay nagiging certified zero advisors,
meron kang kakayahan na pwedeng mag-discuss nun. At meron kang kakayahan na ma-hired abroad. Yun yung kagandahan. Magkakaroon tayo ng extra part-time job nito. Syempre, kailangan ng certificate na ipakita. Hindi ito pwedeng i-hire ka as advisors ng ibang company kung wala ka namang certificate. Ano ka, hilo? So, yun yung ano. Darating tayo dyan. So, anyone with the read-only rule can view transaction. So, meron pa na ding user na read-only lang. So, ma-view lang niya yung transaction. Pero yung sinasabi ko nga, ang advisors ay hindi nga read-only. So, full access, including advanced accounting features. Nasa iyo yun. Ikaw naman magbibigay yun eh. Yung subscriber naman magbibigay ng access. Kaya nga, gawin nyo yung activity, no? Ngayon, na lahat ng user member nyo ay i-invite nyo dun sa inyong account. Klaro tayo doon. Yung read-only user lang na rule is hindi siya maka-add or edit. Hindi maka-add or edit. Ito yung sinasabi ko. Yan ay hindi maka-add and edit. Yung ano. So, ilang rule sa business and accounting, ilang user rule ang nabanggit? Read-only rule, advisor, standard rule, tsaka yung may invoice-only rule. Now, which is pwedeng i-check mo yung sales, purchases, or yung booth. Okay? Nakakaintindihan tayo, class. Uy, sama. Did I make the statement loud and clear? Did I make the statement loud and clear? Walang sumagot. Uy, kausapin nyo ako mga butike. Mga ipis. Walang sumagot. Share naman. Siyempre online, di sasagot yun. Sige. Thank you, no? So, balik tayo. Joke lang yun. So, zero products. So, yun yung zero products, no? So, additional user rule, no? Meron tayong additional user rule pag pwede mo siyang bibigyan ng access sa mga zero products mo. Meron tayong zero projects, zero payroll, at zero expenses. So, pwede mo siyang bigyan ng mga access niya. Okay? Yung ano mo. Okay? So, add and edit user access. So, paano mag-add tsaka edit? So, meron tayong step 1 to 7, no? So, anong unang-una mo dito? So, buksan mo muna yung go to organization setting, no? Organization setting, tapos click users para ma-add, ma-remove, no? Ma-add, ma-remove, or ma-modify yung users of this organization, no? Arthur's treehouse design. So, kung meron kang idagdag na users, i-remove na users, or i-modify, yun. So, dyan ka pupunta. Okay? So, pag na-click na natin yun, pupunta na tayo dito. So, ito yung mga itsura. No, yung sinasabi nito, current user na meron ka. No? Yan yung itsura ngayon. So, sinasabi ko, ang subscriber ay ikaw to. No? Current user, tapos ikaw to, yung subscriber. Ikaw yung i-discuss na natin kanina. Pwede kang maging advisor, contact bank sa account payroll. So, ikaw yun. Yung in-invite niya dito ay dalawang user lang na invite niya. 1, tsaka ito. So, dalawang user. Ngayon, may kanya-kanyang access. Si Derek Singh ay payroll admin lang yung access niya. So, yun lang yung pwede niyang ma-access. Okay? Pero si Emily Matthews ay advisor siya. So, alam na natin kung anong kayang i-access ng advisor. Lahat. Full access nga eh. Sinabi na kanina, full access.
Okay? Tapos makikita mo rin yung login history niya. Kailan login history si Derek, no? 50 minutes ago. Tapos si Matthew nag-login siya nung 25 minutes ago. So makikita pati yung subscriber. So yun yung kagandahan dito kasi pag tinanong ni Arthur, no? Arthur Zero, pag tinanong ni Arthur Zero, "Hoy, Derek Singh, gumawa ka na ba ng payroll?" "Yes sir, gumawa na ako ng payroll." Hunghang, nakikita ka sa login mo, no? So malalaman ngayon kung gumawa siya o hindi o nagsisinungaling siya kasi sabi niya, "Yes sir." Pero kung nakita niya na 50 minutes o 2 oras, so ibig sabihin, at the time na tinanong siya, hindi siya talaga siya gumawa ng payroll. Kasi 50 minutes na nakalipas So ibig sabihin, nagsisinungaling si Derek Singh. No, pwedeng ganun na makikita kung kailan kasi. Okay? So, pwedeng ito yung kagandahan ng login history. Okay? So, yun. Next. Click invite user. Kung maidadagdag ka, so dito, mag-invite. Ito yung sinasabi kung sa lahat ng yung group, kung ikaw ay group 1, so lahat ng member mo ng group 1 ay i-invite mo. So, ang makikita ko dito dapat, pag nag-check na ako is, dapat ang makikita ko dito ay 5 user. Ito kasi 2 user lang Pero kung doon sa activity natin, no? Doon sa activity natin ay sinasabi ko mag-invite ka ng mga user depende kung ilang members doon sa groupings mo. So, kung 5 lang kayo sa group na yon, so ang makikita ko pag binuksan ko yung organization mo at makikita ko yung pangalan ng subscriber, dapat may makikita akong 5 in-invite mo. Bakit 5? Kasi 4 yung member mo, tapos so bali ang makikita ko dito ay 5 kasi 4 yung member mo plus ako na kaya 5 yung makikita kung nakaano dito. Okay? So yun ha. Sakto, napaliwanag ko yung mabuti sa'yo. Baka paulit-ulit. Di paulit-ulitin mo yung video na to. Okay? Yan. Tapos, pagkatapos natin invite user, next slide is yung bibigyan natin siya yung user ng pangalan, yung i-fill up natin to. First name, last name, tapos yung email access niya, yun email, tapos yun yung okay, so yun yung pipill upan natin. Tapos give them access to. So enter their name and email. Dito tayo sa enter your name and email address. Okay? So yun. So pagkatapos no, next is yung ito na nga yung sabi ko, no? So ito na yung pinapaliwanag kanina. Ang pinaliwanag kanina unang-una is yung mga user ni Zero. Meron nga tayong ulit yun? 3 lang naman yung user ni Zero. Meron tayong subscriber. Ano yung subscriber? Kanina. Tapos yung binanggit na ito, business and accounting na user. Tapos yung user dun sa products. Ano nga ba ulit yun? Pakibalikan nga. Ito yun. User role and permission. Meron tayong meron tayong subscriber meron tayong permission na magamit niya yung user business accounting, no? At meron siyang permission para magamit yung Zero products, no? Ang user, no, ito yung user rules, pwedeng subscriber.
Tsaka mamaya di-discuss natin. Tapos yung permission, pwede siyang mabigyan ng permission na gumamit ng business and accounting tsaka zero products. Yun yung ibig sabihin na. So, balik tayo dito ulit. So, how much access do they need? So, select the right user rule and permission. So, okay. So, yung rule and permission ng user na binigay mo. Balik nga tayo dito, be. Invite user, di ba? Ito yung mga user natin kanina na binabanggit ko, no? No? Pwede siyang advisor, subscriber, no? So, mamaya para maisa-isa natin. So, kumbawa, kung na-invite mo na siya ng magiging user doon sa organization mo, so kailangan nating bigyan siya ng access. So, ano ba yung access na pwede nating ibigay? As standard, advisor, or read-only? Or yung invoice-only lang? Okay? So, kung invoice-only lang, pag standard kasi pag ito yung naka-check agad o ito yung naka-highlight agad, yun agad yung isa-suggest ni Zero na kaya niyang mag-access ng sales and purchases, kaya niyang mag-reconcile, kaya niyang mag-view or run reports, kaya niyang mag-edit ng setting. Tapos, kung masaya ka na dyan sa binigay mo or okay na yan, pwede mo nang i-send yung invite. Pero kung invoice only lang, so may lalabas na panibagong function dito, no? Pwedeng sales and purchases or something. Sales lang or purchases lang or both. Okay, so yun. Okay. So next, so yun. So standard report, so mayroong access. So si Felix Wilson ay isang user na standard user permission na may access doon sa reports din. Pwede mo rin siyang i-modify kung gusto mo, no? Delete kung ayaw mo na sa kanya. So, edit user, click or click menu icon and select change permission and select delete or remove the user. Okay? Yan. So, makikita mo dito yung mga name ng user na at anong yung login date nila, no? Kailan nila ni-login, anong oras. Kaya meron dito talaga usually hindi na tayo nag-change ng password kasi yung worry mo, sir, bakit? Paano kung yung tao nun tapos na yung trabaho niya, 8 oras siya tapos sa bahay, baka mamaya pinapakita niya sa friends niya yung zero, saka ano. Yun yung tracking dito. Makikita mo naman kung kailan niya binuksan ulit at anong oras kung nasa office hours pa ba, no? Kung hindi ito office hours binuksan niya, itatanong ng system admin yan, uy, bakit sa sales ka lang naman, kung purchases lang naman yung access mo, bakit 10 oras ng gabi ina-access mo pa rin si Zero? Anong reason mo? So yun, pwedeng ganun na. Pwede mong bigyan ng memo yun para hindi niya ulitin. Okay? So, tapos na yung use login history tab to see who's accessed the organization and when the login occurred. So, Zero tip, if you're setting up a new organization in Zero, wait until the setup is complete before adding new user. So, kailangan talaga i-complete mo yung setup. This prevents problems with transaction being entered and setting being altered before the basic details are locked in. Yun, bago ma-lock in yung basic settings o details, no? Kailangan talaga i-set mo muna kumpleto yung business setting mo or yung organization mo ay ma-set up talaga bago ka mag-invite ng user.
Okay, salamat. Multi-currency na. Add another currency to manage foreign transaction. Ano foreign transaction? So, yun yung ano natin. So, add currency to create foreign transaction and add banks with different currency from organization-based currency. This organization must be on a premium pricing plan. Yun nga lang. Kasi may pricing plan tayo dun sa zero. Bago mo magawa yung multi-currency ay nandun ka sa premium pricing plan. Ang premium pricing plan ay $40. No? $40. Yun yung babayaran mo monthly. So, yun. Para ma-access mo yung multi-currency. So, sige, punta na tayo. Go to organization setting. Pero, since sa trial pa man tayo, ma-access na natin yung foreign currency kasi trial pa man tayo. Okay, saan natin makikita? Go to organization setting, tapos currency, click currency. Okay, so, ulit. So, punta tayo sa organization setting, tapos click currency para makapunta ka dito. Okay, para i-edit na natin yung currency. Tapos mag-add currency ka na. No? Click add currency and select one from the list. So, bibigyan ka ng listahan ng mga currency na kayang i-convert ni zero or kaya niyang i-read ni zero. You see the current exchange rate that updates hourly by... So, pag may mga exchange rate, no, kaya niyang i-convert, no? Click add currency. Number 3, click add currency. Kung ano yung napili mo and save to the organization. Okay. So, yan. Pag natapos mo na yan, hindi tapos na. Okay, tapos na. So, para ito sa group 2 na question. Hindi pa pala. Edit and exchange rate muna tayo. You might need to override the currency rate. For example, when setting monthly exchange rate or to match the rate from the bank. Click step below to learn. So, use the date picker. So, ito yun pag mag-edit na tayo ng exchange rate. Edit and exchange rate. So, step 1, use the date picker. So, ito yung date picker daw. Use the date picker. Ito yun. To review exchange rate for all currency on a specific day, select earlier date to see historic rates used in zero at that time. Future dates always show current rate unless adjust. So, yung future date, current rate na yan. So, kung gusto mo ng historic rate, i-check mo to para i-convert niya, no? Sa previous na mga rates. So, yan yun. The date picker one was yan. Okay. So, next, click currency you want to edit to set a new rate. So, yan. I-click mo ito para kung gusto mong i-edit to, no? Once na na-set mo na yung date exchange rate. Okay? Yun. So, set exchange rate, no? Pwede naman ding manually na sinet mo dito, no? The date from the currency screen shows here. Date from the currency screen. Yun nga yun. Yung July 13, 2018 start date and end rate. So, yung na-read niya nung July 13, magkano yung exchange rate noon nung July 13? Ang 1 US is equivalent ng 1.34675 AUD, Australian dollar. So, yung Australian dollar is equal to 0.74528 USD. Nung mga date nung July 13, ha? Okay? So, enter a new rate up to 6 decimal. So, kung gusto mong maglagay ka ng
manual na gusto mong ilagay yung manual na exchange rate, pwede naman din. So, dyan, pwede mo ditong 1 USD is equal to ganyan, no? Okay? So, set start and end dates, no? Kailan ba yung sinet mong exchange rate matatapos, no? Kung in-start mo ng July 10, 2018 hanggang or July 10, 2020 hanggang July 13, 2020, pwedeng ganun, no? Para hanggang dun lang na period yung exchange rate na yon. Apply to all new transaction for the period na nandito, na nasa loob dito. So, save. Okay? Tapos doon, zero add note stating that who changed the exchange rate. So, pwedeng si zero na ang maglagay ng note. So, ibig sabihin, pag may nagbago-bago ng exchange rate doon, malalaman kung sino yung kung authorized siya kasi at matatag agad sa note ni Zero. Bawa si Arthur Zero ang nag-change ng rate ng Australian dollar nung July 11. Huli ka ngayon kung authorized ka. So, yan. Okay? So, pag merong tanong sa mga discussion kong to, please click the link below. Please subscribe and click the link below. Hindi. Magko-comment kayo sa group Google, no? Google Classroom. Meron pong private message doon. Tapos kung may mga tanong ka, i-message mo ako. Okay, mga tapakpot. Assessment na tayo. Ito yung tanong number 1 para sa group 2. Okay. It is important you enter the correct information in the organization setting and that you know what Zero does with this information, especially if you choose to show specific items publicly online invoices. Select the correct option to complete each statement and click submit. So, correct option. So, the blank is the name you'll see in Zero. So, ano yung answer dito? So, pag pinindot ko to, pili ka. Dali, pili. Screen dyan. So, yun yung first question ha. Kung ano ba yun? Contact name ba yan? Display name? Legal name? Okay? So, entering a blank is optional. So, ano daw yung optional daw? So, ito ba ang optional? Postal address, physical address, o legal trading name? So, yun yung answer lang dito sa second question ha. Ang first question kasi may mga compose ng mga iba-ibang sub-question. Ito yung second sub-question, no? So, anong entering a blank is optional. So, saan dito? Okay? Tapos, yung third sub-question is the blank can show the footer of your online invoice. So, ano yung online invoice daw? Ano yung i-display niya? Display name, organization description, or logo? Okay. So, yun. Yun yung question number 1 para sa group 2 na mayroong mga 3 sub-question. Okay, mga tapakbot. Question number 2. Now you understand how to invite users and edit permission. Complete the following statement. Select the correct option. To invite you or edit users in an organization, you need to have blank permission. So, ano yun? So, manage users, edit, setting, advisor. So, yun yung the possible maging answer dun sa question number 2, sub question 1. Yung sub question 2, give a user advanced accounting feature. Select the blank. Anong rule? Advisor, standard, invoice only na rule. Okay? So, yun. Uulitin ko yung number 1 na sub-question ha. Manage user ba? Edit, setting, or advisor?
sub-question number 3 sa question number 2, to give someone access to view 0 without ability to add or make changes, select the blank rule. So ano yun? Read only, invoice only, standard only. Yun yung rule. Question number 2 yan. So question number 3, your online store has customers and suppliers in several countries. So yun, mga USD na to na tanong. So drag each process steps to correct position and click submit. So ibig sabihin, ida-drag mo daw. No? Bagay yan. Sino yung dapat mauna? Ano yung dapat i-click? No? So, ano yung first na mauna? Ito ba yun? 1, 2, 3, at ito yung panghuli. Kung yan yung answer, ha? So, or ito ba nauna? Or ganyan ba? Yan, ha? So, yun yung pagkasunod-sunod, position and click submit. So, yung question number 3. Okay, so hanggang dito na lang muna tayo. So, next activity, basta alam natin yung activity para sa lahat at activity sa specific na groups na sinasabi ko lang. Yung activity para sa lahat ay maglagay ka ng logo at i-invite mo yung lahat ng users na sa group ninyo. Okay? Tapos yung group 1 and 2 ay mag-answer ng question na nandito. Okay, so yun lang ha. Salamat and good morning, good afternoon, at good evening. Thank you. Yun lang. Okay, sa ngayon.